Hello mga ka-senior, dito tayo sa Iloilo, the day after the Dinagyang, and today we are exploring the southern towns of Iloilo using the public utility jeepneys or PUBs or modern PUBs. Kaya pupunta tayo ng Megao, Gimbal, Tigbawan at iba pang mga lugar para puntahan na mga heritage attractions, mga lumang simbahan, mga lumang tulay, mga baluartes at marami pang iba. Kaya tara, samahan niyo ako as we explore Iloilo southern part using public transportation, the jeepneys, the old jeepneys and the new jeepneys. Kaya tara na, let's go na! Gagaling lang natin ng Haro kung saan tayo nag-i-stay at ngayon sumakay tayo ng modern PUB, 18 pesos sa pamasahe at dito tayo binaba sa May Robinson. Dito daw tayo sasakay ng jeep papuntang Mohon para papunta naman sa terminal ng mga bus na papuntang south. So tara, samahan niyo ako at tayo bibiyahe ng papuntang Mohon para sumakay ng bus or modern PUB papuntang Gimbal. Tara na, let's go na! Ito na yung Robinson's Place, nakatabi ng palengke. Yan ang tindahan ng mga dry fish. Ito na yung palengke. This is Iloilo Terminal Market. Papunta sa terminal na ito. Another jeep for more than 2 years of Tanggaw. Ito natin yung terminal market. Ito, pangalan na tayo somewhere. So we just arrived dito sa Mohon at malapit lang naman, it's about 15 minutes. So ang next natin would be to look for a jeepney going to Megao. Kuya, Megao? Megao? Sige. Kaya tayo sa jeepney papuntang Megao. So ito yung jeepney papuntang Megao. So nagbabayad tayo na naman ng conductor. Ito lang nagtatawag kanina is conductor. Time ticket 7:20. It will be Megao after 1:30. So we just arrived dito sa Megao after 1 hour. Jeepney ride from Luzon. So
pamasahe for figures 50 siguro per regular is about 60 pesos. I'm glad that we took the public transportation in jeepney. Ngayon ako nakita ng ganong kahabang jeepney. 14 by 14 passengers at saka meron pang sabit na 5 at meron pang tatlo sa harapan. So, karamihan ng mga pasahero is mga estudyante sa Iloilo Science and Technology University. Pero ito sa pinakamagaling na university dito sa Iloilo. So, karamihan sa kanila bumibiyahin na malayo para lang makapasok sa napakaganda eskwelahan. In the meantime, siguro explore na natin ang Liagaw. Sana bukas yung simbahan at yun ang purpose kung bakit tayo pumunta dito. We're very lucky at bukas ang simbahan na may tao. Sa Monday, normally karamihan na simbahan ay sarado pag Monday. Yan, pumapasok natin. Ito yung pinakamaganda simbahan. Kasama din siya sa mga 4 Baroque churches under UNESCO World Heritage Site. Super ganda, super nice.
UNESCO World Heritage Site. The Church of Santo Tomas Villanueva possesses exceptional universal value that deserves protection for all the benefit of all humanity. Yan, dapat ma-preserve to. Interesting to note na magkaiba yung height ng dalawang belfry. Isang medyo mataas at isang medyo maikse, pero pointed yung ibabaw. Hello mga kabinger, finally naandito na tayo sa Miagao Church. Ang tamang pangalan is Santo Tomas de Villanueva Parish Church. This is one of the 4 churches included in the Baroque churches in the Philippines under the UNESCO World Heritage Site. The parish was founded in 1731 and then this church was completed in 1797. So it's made of adobe, limestone, and corals. And then, in terms of architecture, it's Baroque Romanesque style. And its ochre color is due to the materials used in the construction of the church. Adobe, egg, coral, and limestone. Hanap muna tayo ng makakainan. Meron Jack and Sell Restaurant. Bukan natin kumain dyan. Meron. Breakfast punta sa Miagao, meron tayong batsoy, ordinary, 50 pesos, tsaka kanin, tsaka ulam. This is adobo atay na favorite. Simbahan, ito yung main highway. Tatapos lang nating paid breakfast, early lunch. So ngayon puntahan naman tayo sa plaza. Yung isang unusual site dito eh. Tingnan natin kung makikita natin. So ito yung kanilang plaza. At ito yung monument ni Jose Rizal. So ito yung kanilang municipal hall. May mga statue, mga basic industry dito sa Miagao. Pottery making, fishing. Yung unusual site dito sa Miagao, hindi yan lumang bahay na yan, kundi nasa likod ng lumang bahay. Makikita niyo ba? Yan, no? Maraming bats. Pinahayinan ng bats yung puno na yan. Lagi lang siya naindihan. Yan sila tumira at ang sabi palipat-lipat din daw ng puno yan. Pinakita ko sa inyo yung puno sa may tabi mismo ng plaza. Ano, nakikita ito yung mga bats. Nandiyan lang sila.
Eventually, mawawala ang dahon niya para yung nangyari doon sa isa. Fruit bats naman sila at nocturnal sila. Lumilipat sila pagdating ng gabi, pero pag araw na andyan lang sila. This is Iloilo Science and Technology University, considered as one of the best schools in Iloilo. There's another interesting site dito sa Bagao. This is an old Spanish bridge. Yan, no? Buti natakbuhan natin to. Pumunti lang nakakalang meron palang lumang tulay ng Espanya dito sa Bagao. It's called Taytay Boni. Pasukin natin ang old Spanish bridge called Taytay Boni. Hello mga ka-senior, nandito tayo ngayon sa may Bagao. Dito sa tinatawag na Taytay Boni Bridge. Ang ibig sabihin daw ng Taytay is tulay sa Ilonggo. At ang Boni was named after Bonifacio Mular na naggawa ng tulay na ito. And this was built in 1854. So nandito tayo sa barangay Giyupongan at buti na lang na-preserve itong napakagandang bridge na ito at Spanish bridge at konti lang nakakalam na it's more than almost 200 years na tulay na to at na-preserve naman. Just arrived dito sa Guimbal at ang una natin pupuntahan ay ang steel bridge na ito that was made during the American period. This is 0.35 kilometers, the longest in Western Visayas. So puntahan na natin siya. Guimbal, our little hometown, the town of the rising sun and suns. May araw nga talaga sa ibabaw. So pupuntahan natin, ito yung American era steel bridge na in order na pinagawa ni President Roosevelt. Yung ginamit na mga materials dito ay Pittsburgh steel na in-import pa mula sa US. Yan, no?
Haba nito is 0.35 kilometers. Pinakamahaba dito sa Western Visayas na steel bridge. Ginawa naman siyang parke, oh. Dati dinadaanan to. Ang ganda pala dito talaga, oh. At nasa gitna na siya ng bagong tulay na ginawa. So dati yung dinadaanan to, pero ngayon sarado na siya. Ginawa na siyang parke ng mga taga-Gimbal. Super nice. So yun na, at ini-enjoy natin ang paglalakad sa gitna ng bridge na ito, ang Gimbal Bridge. Diba? Ito palang gantong gantang bridge sa Pilipinas na napakahaba. Dito natin sa dulo natin si malayo, 0.35 kilometers. Hello mga ka-senior, finally nandito tayo sa Gimbal. Explore natin ang ilan sa mga attraction dito. Pupuntahan natin ang lumang simbahan, pupuntahan natin ang mga baluarte, and then according to history, this was established by the Augustinian on 1590 and it was founded around 1700. So alamin natin ang ilan sa mga istorya ng magandang bayan ng Gimbal. At ikutin natin. So this is sabi doon, the town of rising sun and suns. So tara na, ikutin na natin ang Gimbal. So dyan tayo guys sa tulad na yan, at yan ang ilog na konektado sa dagat. Yan. So very important yung position ng lugar na ito dahil ito ay nakaharap sa Guimaras at sa Negros. So prone siya sa Moro Raid. Kaya noong panahon ng Kastila, nagtayo sila ng maraming baluartes. 4 ang tinayo nila. Sa ngayon, 3 na lang yun natin hopefully makita natin isa sa mga baluarte na itinayo noong Spanish era. These are watchtower para sa mga raid ng mga pirata. Dito na tayo sa tabing dagat ng Gimbal. Ang ganda ng dagat. Yung nasa harapan natin, Guimaras yan. And then sa may dulo pa doon, yung mga sipalay ng Negros. Yung malakas ang alon ngayon, no? Ito yata yung ginagawang port. Biyahe ng Guimaras at some point Negros. Yung mga nangingisda doon sa dulo. Water para to avoid siguro flooding. Ganda naman ang sarap siguro mamasyal dito sa sunset view dito. So I think this is one of the original Spanish baluartes. Yan, no? Ganda pala niya. Sakit pala niya. One of the original structure. 4 yung nandito, 3 yung nakatayo. Wow! Hindi naman siya akitin, pero hindi na siguro tayo. Tandaan na tayo. Hindi sure na. So, of this watchtower. Ito yung dagat.
Bahay ng Gimban, ganda pa dito. Ganda ng mga bahay. Ganda pa yung balkunan. Nakikita natin sa harapan na kanyang plaza. Grabe po na tayo. Ikutin natin yung dalawa niya. So, sa kaliwa ng simbahan, may mga ruin. Siguro dati itong kumbento. Sabi ng simbahan. Dito tayo sa Parish of San Nicolas de Tolentino, dito sa Gimban. Yung plaza ng Gimban. Lawak yan. Grabe. Salsiadong chicken. Nagkain ng lunch dito sa Gimban. We are at Gimban Lake Shop. We're having salsiadong chicken dogo. Ito natin. They call it salsiadong chicken, but it tastes like a frittata. Frittata nga ito. May punong akasya sa gitna ng kalye. Kung ano gusto nyo kunin ito. Ano meron sa kwento na sa kanyang akasya, punong akasya ito.
Ito tayo kinatatakutan dito sa Gimbal. Tingnan natin kung ano meron dito. Yan. Bakit may babaeng nakatayo dito? Wala. Sino ba naman hindi matatakot at gabing-gabi ay tatalubong sa'yo? Video at pagkabing niya. So apparently, this is the Gimbal Vanishing Mansion. Sometimes you see a tree, sometimes you see a mansion. Scary, oh. Nakatakot. Pinapapara mga sasakyan. Ano mo, mapapagsiyan ka sa gabi pag nakakita mo to. Masakay po! Masakay po! Dito sa Tigbawan, ay nag-stop. Pabalik tayo kasi lapit na tayo palapit ng Iloilo. So, tingnan natin, maganda din yung karapan na simbahan nila. Pero yung loob, medyo may problema. Dahil pinalitan yun yun. Medyo rin yun. Ati, ito ang mga basic products dito.
tayo sumakay sa modern PUV at tayo na andito na sa Arevalo. Yan, una natin puntahan siguro yung plaza nila at yung simbahan. May simbahan. Ito, monument ng service lang dito sa Arevalo. Yun na yung design niya kanya. Ito yung natapakan. Sa Arevalo, may public CR sa tabi ng kalsada. Gamitin nga natin. Gagaling lang natin ng Arevalo. Main road, balik na tayo ng city. Titigil naman tayo sa main polo. Ang next stop natin is sa polo. Sa Piso sa Maayos City. Last stop natin, Molo Plaza.
explore natin ang mga attraction dito sa mall.
Kain tayo ng mga inasal. This is the very same place kung saan nagpisa ang mga inasal dito sa Iloilo. We're now in Modo. At nakakatawa. Dahil mas mura yata ang chicken nila dito. Bakit 100? 100 for 100 till lang binayaran ko. Senior discount. At na-retain pa nila yung mga ganito. Maraming ganito sa Maynila. So, kain na tayo. Dahil kahapon doon sa Dinagyang, bukod sa napakamahal na 120 daw, wala pa rice at saka napaka sad looking ng mga chicken nila. Ito talaga mga inasal. Ito yung dinevelop talaga yung age-old tradition ng inasal dito sa Iloilo. Kain na tayo. Siyempre, tama yan. That's it. By hand. Hello mga kasenyor. Ang haba ng araw natin ngayong araw na to. Ang dami natin pinutan and we're glad that we did the southern part of Iloilo via jeepneys, by public transportation. Ang dami nating napuntan. So it's just fitting na when our vlog dito sa may Molo Mansion. At dahil isa din to sa representative ng mga magagandang structures dito sa Iloilo. We started very early. We left our lodging house doon sa may Haro at sumakay tayo papuntang Robinsons ng isang modern PUB. And then tinuruan tayo na maghintay ng modern PUB o kay jeepney doon sa may Robinsons. Nakasakay tayo papuntang Mohon. And then from Mohon, sumakay tayo ng isang diretsong jeepney papuntang Miguel. Nakakatawa yung jeepney doon, napakahaba niya. 14 ang sakay sa bawat side at karamihan mga estudyante na nag-aaral doon sa school sa Memiagao. Nakakatuwa sila dahil siksikan talaga. At ang isa pang siste is dito pala merong konduktor at magbabayad ka lang kung bababa ka na. Hindi katulad sa Manila na pagsakay mo, bayad ka kaagad. At pagdating natin ng Magyarao, na-explore natin ang siyempre ang world famous UNESCO heritage site na Baroque Church ng Philippines, ang Miagao Church. So, napakaganda pa rin. Naikot natin ang loob at akala ko sarado dahil Sunday, dahil Monday, pero nakita bukas siya at na solong-solo natin ang pag-ikot sa loob. And then, pakita natin ang mga detalye ng simbahan. And then, naikot pa rin tayo sa ilang attractions sa Molo. Doon tayo kumain ng ating breakfast na napakasarap na batsoy at saka adobong atay. And then, nagpunta tayo sa may plaza ng Miagao at sa munisipyo at nakita natin isang unusual tree na punong-puno ng bats. After that, naglakad-lakad tayo pabalik at napuntahan natin ang natatagong Taytay Bonnie Bridge na tinayo noong 1850s pa. Matagal na siya. From Miagao, nagpunta tayo ng Gimbal. Una natin pinuntahan ng Steel Bridge kung saan nagpa-picture tayo ng planking. Napuntahan natin ng Baluarte, isa sa 4 na baluarte. Napuntahan natin ng kanilang napakagandang simbahan. Naikot natin ng kanilang plaza na napakaganda rin. Nakita natin ang kanilang lumang munisipyo. And then doon din tayo kumain ng tanghalian. Pero one of the unusual attraction na nakita natin sa Gimbal ay ang Vanishing Mansion na kinatatakutan lahat ng dumadaan. At meron pang replica ng White Lady. After that, pumunta tayo sa Tigbawan. Nakita natin ang simbahan uli. In detalye ang kanilang plaza, ang kanilang munisipyo, at namit natin yung napakabait na tourism office na binigay sa atin na ilan sa mga attraction pa na pwede natin balikan pagbalik na sa Tigbawan. From Tigbawan, pumunta tayo ng Arevalo, nakita natin yung bagong simbahan nila. Although ito yung nireconstruct mula sa dating simbahan. Nakita natin ng lumang kumbento, nakita natin ng mga lumang bahay, and then finally, pumunta tayo dito sa Molo kung saan napasok natin yung very sikat na Molo Church kung saan ang lahat ng mga revolve sa loob ay mga babaeng santo. And then finally, pumunta tayo dito sa Molo Mansion at in-enjoy natin talaga. Parang tayo ay nagbalik ng panahon ng Kastila
So I guess ang ganda ng ginawa nating adventure. Pwede pala ikutin using public transportation at masaya siya dahil mamimit mo talaga yung mga locals. With that, maraming salamat at sinamahan niyo ako sa ating adventure ngayong araw na to. Travel while you can until our next vlog. See you soon!